Hello sa inyong lahat! Narito na naman si Mami Essie para mag-share na naman sa inyo ng isang masarap na kakanin na pwedeng-pwede nating iahin sa darating na Medianoche o New Year, ang ube kalamay with langka. Pero bago tayo mag-umpisa, kung kayo ay nasa Facebook, don't forget to follow, like, and share. At kung nasa YouTube naman po, wag lang kalimutang mag-subscribe at pindutin ang bell button para lagi tayong updated sa ating mga bagong video. Ngayon, narito po ang ating kakailanganing mga sangkap. Gagamit po tayo ng 2 cups glutinous rice flour, 1 cup rice flour, 1 cup condensed milk, 3/4 cup na white sugar, 3 cups na kakanggata o coconut cream o unang tiga ng gata. Ube flavoring, 1 tablespoon po ito. Kung okay na po iyon at maganda na ang kulay, pwede na po. At ito pong ating langka. Dinayat ko lang po iyan na maliliit. At syempre po, para sa ating latik, gagamit po ako ng 2 cups na coconut cream. Okay, umpisahan po natin yung pagluluto ng latik. Ayan, heto na po yung ating gagawing latik. 2 cups po ito. Ayan. Pabayaan lang po natin to. Lagi naman po akong gumagawa ng latik. Makikita nyo po sa aking mga video kung paano to gawin. Ito po ay ating pakukuluin. Magbabalik po ako pag kumukulo na siya at nag-o-oil na. At ipakikita ko sa inyo kung paano siya magiging latik. Ayan, pagka po ganito na umiibabaw na po yung oil niya, hahalu-haluin na po natin. Ayan, nakita nyo, hindi na po natin yung titigilan ng halo. Pag po ganyang nabubuo na siya, ito na po yung magiging latik. At kung masyadong malakas yung ating apoy, lagay lang po natin sa medium heat. Ayan, tuloy-tuloy lang po yung paghahalo hanggang sa mag-golden brown. Okay. Ayan, pagka po ganitong light brown na, okay na po ito. Sasalain na po natin para hindi siya tuluyang mag dark brown. Ayan. Ngayon, umpisahan na po natin yung pagtitimpla o paggawa ng ating kalamay. Ito po ay 2 cups glutinous rice flour, 1 cup rice flour, 3/4 cup na sugar. Haluin lang po natin para mag-mix silang lahat. Okay, lagay na po natin tong ating gata, 3 cups. Ayan. Haluin lang po natin. Ayan, haluin lang po natin hanggang sa mawala yung buo-buo. Lagay po natin itong 1 cup na condensed milk. Ayan, sabay-sabay lang po yan. Lagay natin itong ating ube flavor. Ayan, ngayon po atin lang po itong haluin hanggang sa mawala yung buo-buo. Ayan, ganyan lang po. Ayan, pagka po ganitong wala ng buo-buo, okay na po ito. Salang na po natin sa ating kalan. Ngayon po, umpisahan na po natin yung paghahalo.
Maglalagay po muna ako ng kalahati para lasang-lasa siya. Okay, bubuksan po natin yung kalan sa medium heat lang po. Medium heat lang po yung ating apoy. Pagka po nakita nating lumalapot na, gagawin na po nating medium to low heat yung ating apoy para po talagang lutong-luto yung ating gata at talaga pong maiiwasan yung madaling pagkapanis. Ayan. Kahit po hindi natin to ilagay sa ref, mga 3 days, pwede po. Okay, hintayin lang po nating maglapot at saka natin ilagay sa medium to low heat. Halo-halo lang po ng halo hindi po pwedeng titigilan natin ng halo kasi po masusunog ang ilalim. Mas maganda po kasi kung ang paglulutuan natin yung ganitong non-stick. Pero pwede din po naman yung pangkaraniwan na kawali, kaya lang po syempre medyo naninikit. Ito po kasi hindi. Okay. Ayan, pagka po ganitong nakita nyo po meron ng nagbubuo-buo na, lalagay na po natin sa medium to low heat yung ating apoy at hahaluin po natin to hanggang sa kumunat. Okay? Ito po pagka ganito, pabigat na po ng pabigat yung paghahalo. Pero sulit naman po pag ating kinain, talaga naman pong masarap. Talaga naman pong yummy. Kaya lang po talagang may kahirapan din yung pagluluto. Okay? Ayan, ngayon nakita nyo po halos wala na pong liquid. Ngayon ito pong natitirang langka, ilalagay na po natin. Ngayon nasa inyo po yun kung mahilig po kayo sa langka, didagdagan natin. Ngayon, ito po patuloy po ito na pakukunatin natin. Okay. Ayan. Pagka po ganito na talaga namang nakita nyo talagang makunat na at halos hindi na po bumabagsak sa ating sandok, ito po luto na po ito at ganyan pong lumabas na yung kanyang oil, sariling oil, luto na po ito. Hinalo ko po ito sa mahinang apoy ng mga 40 minutes. Ayan, okay na po ito. Lagay na po natin to sa ating serving bila. Ayan, heto na po yung ating masarap na ube kalamay with langka. Talaga naman pong pinawisan ako sa paghahalo. Ayan, i-flat lang po natin bago natin ilagay ang latik. O, di po ba? Talaga naman pong pwede natin itong iyahin sa New Year. Kailangan po natin meron tayong malagkit na kakanin. Ayan. Ayan, ngayon po, okay na po ito. Lagyan na po natin ng latik. Siyempre po, masarap, maraming latik. Ayan. Talaga naman pong amoy lang magugutom na kayo. Ayan. O, paano po? Tikiman na po tayo. Gawin nyo na po ito sa nalalapit na medianoche at talaga naman pong maiibigan yan ng inyong pamilya. Kung meron kayong mga kamag-anak na pupunta, o paano po? Tikiman na po tayo. Okay, tikman na po natin. Oh, talaga naman pong napakakunat. Meron po akong tirang budbod. Talaga po ako mahilig sa budbod. Talaga naman pong napakakunat. Tamang-tama lang po yung tamis. Talaga pong templadong templado.
Kaya gawin nyo na po ito at talaga namang maiibigan ng inyong pamilya. O, paano po? Kung nagustuhan nyo ang video na to, huwag lang kalimutang mag-like. And don't forget to share and subscribe. Baboos! Diba? Yummy naman talaga.